Tragikong pagkamatay ni Bea Yana Balos, isang pagpanaw ng kabataan na puno ng pangarap. Isang malungkot at nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa komunidad ng Barangay 7 Cagayan de Oro City nang matagpuan ang katawan ni Bea Yana Balos, isang fourth-year college student sa kursong BS in Management Accounting sa Liceo de Cagayan University na wala ng buhay noong gabi ng February 19, 2026. Si Bea, isang 20 years old lamang, ay kilala sa kanyang masipag sa pag-aaral, kabaitan sa mga kaklase, at ang kanyang mga pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Ayon sa mga unang ulat, natagpuan ang kanyang katawan sa kwarto ng kanyang ka-boardmate, isang lugar na dapat sana ay ligtas at pribado para sa mga estudyante. Ang biglaang pagkawala at pagkamatay ni Bea ay nagdulot ng matinding lungkot, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Ang pangunahing sospek sa krimen ay isang lalaki na nagngangalang Ian na nagtatrabaho bilang tent boy sa Motorful sa Arco Carmen. Huling naitala siyang naka-duty noong February 17, 2026. Subalit noon ay hindi na ito nagpakita sa trabaho at hindi na rin makontak ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, lumalakas ang hinala na siya ay nagtatangkang itago ang sarili at ang publiko ay hinihikayat na magbigay ng impormasyon kung may alam sila tungkol sa kanyang kinaroroonan. Bagamat ang imbestigasyon ay patuloy pa, batay sa mga ulat ng mga nakasaksi at mga otoridad, hindi pa malinaw kung paano pumasok ang sospek sa lugar at kung may ibang taong nakakita bago ang trahedya. Bigla ang pagkawala at huling komunikasyon. Ayon sa mga kaibigan, huling nakipag-ugnayan si Bea sa kanila bago siya napansin na nawawala. Ang sudden disappearance nito ay agad nang nagdulot ng pag-aalala. Pagkakakilala sa biktima, ang mga ka-boardmate at kaklase ni Bea ay labis ang pagkabigla at lungkot nang malaman ang kanyang pagkamatay. Ipinakita ng kanilang mga testimonya ang kabaitan at masiglang personalidad ni Bea bago ang trahedya. Ayon sa caretaker na itinago sa pangalang alias Langga, may kakaibang nangyari bago pa man madiskubre ang May isang umanong boarder ang lumapit sa kanya at nagsabi noong February 17, may narinig siyang iyak mula sa room 1. Isang tinig ng babae na tila nagmamakaawa, "Please, please." Paulit-ulit daw itong naririnig sa madilim at saradong silid, ngunit matapos ang gabing iyon, biglang tumahimik ang lahat. Nang silipin ang kwarto, nakalak na ito at ang lalaking umuupa hindi na makontak. Sa kasulukuyan, si Ian ay hindi pa rin natatagpuan. Ang pulisya at lokal na komunidad ay naglunsad na masusing paghahanap. Ang publiko ay hinihikayat na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon upang mahuli ang sospek at mapanagot sa kanyang ginawa. Ang pamilya ni Bea ay nananawagan ng agarang aksyon at hustisya. Maraming netizens at kaibigan ang nagbahagi ng mensahe ng simpatiya, sabay na humihiling na justice for Bea Yana Balos. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng takot at lungkot at nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan at kaligtasan ng kabataan at pangangailangan na mapanagot ang mga gumawa ng karahasan. Si Bea Yana Balos ay hindi lamang isang biktima, siya ay simbolo ng kabataan na puno ng pangarap, pag-asa at potensyal. Ang kanyang maagang pagpanaw ay hindi nagiiwan ng puwang sa puso ng kanyang pamilya, kaibigan at komunidad. Ang kanyang kwento ay paalala na ang hustisya ay dapat na makamtan at bawat buhay ay mahalaga. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanang kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.